Yeah, happy Lord's Day every day. It's a joyful day. Amen. Yeah, let's greet the person next to you. Say, Happy Lord's Day. I expect God to give us great grace today. Batiin natin yung katabi natin ng Happy Lord's Day. Yeah, the grace will come. Mag-expect tayo na mararanasan natin yung biyaya, ang grace ng Panginoon ngayong araw na ito. Amen, amen, amen. Yeah, for the month of July, we are sharing the message under the theme, Misunderstandings about God. Ngayong buwan ng Hulyo po, ang tinatalakay natin sa ating mensahe ay tungkol sa mga misunderstanding o yung hindi natin pagkakaintindi o pagkakaunawa sa Panginoon, sa ating Diyos. I ask you this question again. What was the title of last week's sermon? Uulitin ko, ano ba yung title nung sermon last week? Yeah, that's correct. That's right. It was, even if he does not. Tama, yun nga, yung kahit na hindi pa nga niya ito gawin. That's good. Yeah, did you live a victorious week still trusting and loving God even when answers did not come the way you want it? Tayo ba ay naging matagumpay sa linggong ito, sa buong linggo, na nagtiwala tayo sa pagmamahal ng Diyos kahit na hindi niya sinagot yung panalangin natin sa inaasahan nating paraan? Amen. Yes. I believe we all live as true worshipers in our daily lives and gathered here today. Oo nga, ako'y naniniwala na tayo'y namumuhay bilang mga totoong mananamba sa araw-araw at tayo ngayon naririto ngayon. Amen. 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 Today, I want to share the true heart of God with the message titled, Great Delight in You. Ngayon naman ay ibabahagi ko yung totoo, tunay na puso ng Panginoon na ang title ng mensahe ay Lubos na Natutuwa sa Inyo. Recently, I saw an interesting post on Korean social media. Kailan lamang nakakita ako ng napaka-interesting na post sa Korean social media. The title was, Why do Gen Z today feel more comforted by a Buddhist monk's world than a Christian pastor's world? Ang title nung post, bakit nga ba yung mga Gen Z ngayon, mas nakakaranas sila ng kaginhawaan sa tuwing na makakarinig sila ng salita mula sa mga Buddhist monks kesa sa salita mula sa mga Christian na pastor. The analysis of that post went like this. Ganito po yung pagsusuri ng post na ito. When people go to church, pastors always demand something. Sa tuwing pupunta sa church, yung mga tao, yung mga Kristiyano, yung pastor parang palating merong dinidemand o nire-require sa kanila. Yeah, like this. Obey God's will. Repent your sins. Pray. Give you all to worship the world. Katulad nito, sundin mo ang kalooban ng Diyos. Magsisi ka sa kasalanan mo, manalangin ka, ibigay mo ang iyong lahat sa pagpuri at sa salita ng Panginoon. Because pastors keep giving these external instructions and commands, they feel like God is a strict boss. Dahil ang mga pastor ay patuloy na binibigay itong mga ganitong klaseng instructions o mga utos, yung mga tao, iniisip nila na si God para siyang boss na napaka-estrikto. Yeah, on the other hand, when people bring their real life worries to Buddhist monks, the monks say things like this. Sa kabilang banda naman, yung mga tao na pag pumupunta sila sa mga Buddhist, yung mga Buddhist ito, pupunta sila dun sa mga leader nila, yung mga monk nila, at sasabihin nila, i-share nila yung mga problema nila, real life problems nila, pag-aalala nila dun sa mga monks. Ganito po ang sinasabi ng mga monk. Yeah, like this. Look quietly inside your heart and see why you are hurting. Tingnan mong mabuti, nang matahimik ang laman ng iyong puso at alamin mo kung bakit ka nasasaktan. You're having a hard time because of your expectations and attachment towards others. Let them go. Ikaw ay nahihirapan ngayon kasi napakataas ng ini-expect mo sa mga tao at
napakalalim ng pagkakaugnay mo sa kanila. Rather Hayaan than, mo. sorry. Hayaan mo sila. I-let go mo ang mga taong ito. Rather than forcing words and doctrines, they understand the person's condition first. Sa halip na nagsasabi sila ng mga salita, pinupuwersa nila yung salita sa mga tao, nagbibigay ng instruction, ang ginagawa niyang mga monks na ito ay iniintindi nila muna yung kondisyon ng taong lumapit sa kanila. So people feel more comforted. Kaya maginhawa ang pakiramdam ng mga tao na lumalapit sa mga Buddhist monks. How are you? Kumusta ka naman? How do you feel when you come to church and worship? Anong nararamdaman mo kapag ikay pumupunta sa church at sumasamba? Is there anyone here who feels God is very demanding? He keeps ordering me to do this and just do to fit His taste? Meron ba dito sa atin na nagsasabi, napakarami namang hinihiling ng Diyos? Sinasabi niya na gawin ko to, gawin ko yan. Ang gusto ng Panginoon ay sumunod ako sa Kanya kung ano lang yung gusto niya. Yeah, if you feel like that, you are also greatly misunderstanding God now. Kung yan ang nararamdaman mo ngayon, napakalaki ng iyong hindi pagkakaunawa tungkol sa puso ng Diyos. Inside the old Catholic faith in the Philippines, a big misunderstandings of God is hidden as well. Sa loob ng Katolisismo, yan yung mga Catholic dito sa ating Pilipinas, meron pong napakalaking hindi pagkakaunawa tungkol sa Diyos. Yeah, Catholicism teaches that when a person dies before going to heaven or hell, they go to a place called purgatory to wash away their remaining sins. Sa mga Katoliko, sa Katolisismo, meron silang itinuturo doon na kapag ang isang tao ay namatay, bago siya pumunta sa langit o sa impyerno man, siya ay pupunta sa isang lugar na ang tawag dito ay purgatorio. At doon ay lilinisin ang mga natitira niyang kasalanan. Yeah, it says the souls are trapped in the flames and go through the scary and painful process of cleansing. Tinuturo nila na ang mga kaluluwa ng mga namatay na ay natatrap doon sa apoy at pagdaraanan nila ang isang nakakatakot at napakasakit na proseso ng paglilinis. But they believe that if the family members left owners serve hard in the church, obey the priest and donate money, pero naniniwala sila na kapag ang isang miyembro ng isang tao na namatay na ay magsisilbi siya ng mabuti sa church, siya ay susunod sa pare at siya ay magdodonate ng pera, the parents can escape purgatory quickly and go to heaven because of those good deeds. yung kaluluwa ng namatay na nasa purgatorio ay makakaalis doon ng mas mabilis at siya ay pupunta sa langit dahil doon sa ginawang sakripisyo ng kanyang mga kamag-anak na nandito pa sa lupa. Yeah, that's why many people force themselves to obey and pray. Kaya maraming mga tao na napipilitan sa ganitong pananampalataya na manalangin sila at sumunod. Yeah, they do it out of fear and thinking, if I do not serve, my parents will suffer in that hot place. Iniisip nila na may takot sa puso nila at iniisip nila na, naku, baka pag hindi ako nag-serve sa church, pag hindi ako sumunod, yung kamag-anak ko, kung yan man ay nanay or tatay o kapatid, na nandun sa purgatorio ay maghihirap doon at magdurusa. They do not do it out of joy and gratitude. Hindi nila ginagawa yung pagsunod at pagsisilbi dahil may kaligayahan o may pasasalamat sa puso. Yeah, this is a huge misunderstanding of God. Ito po'y napakalaking maling katuruan tungkol sa Diyos. It makes God look like a dictator who holds the dead parents hostage to get what he wants. Para bang ang ganitong klaseng katuruan ay pinapakita ang Diyos na siya ay isang diktador na hino-hostage
yung mga kamag-anak nating namamatay at hanggat hindi tayo sumusunod ay hindi sila makakawala doon sa purgatorio. He makes us think that He forces us to sacrifice and obey just to make Himself happy, even if we are hurting and suffering. Ang maling katuroang ito ay sinasabi sa atin na ang pag-iisip natin ay magsakripisyo tayo, sumunod tayo para ang Diyos ay maging masaya kahit na tayo ay nasasaktan at nagdurusa. SF Church, is God really that kind of God? SCF Church, mga kapatid, ito ba talaga ang tunay na Diyos natin? Is He a scary God who punishes you the moment you make a mistake and only demands blind obedience? Siya ba yung uri ng Diyos na paparusahan ka kaagad kapag ikay nagkamali at hihingi ng bulag na pagsunod mula sa iyo? Who is God really to you? Sino ba ang Diyos sa iyo? If we want to have a healthy faith life, and if we want this journey of faith to be one of joy and gratitude instead of fear, kung gusto nating maging malusog yung ating pananampalataya sa Diyos, kung gusto nating na maglakbay tayo ng itong ating pananampalataya ng may kaligayahan at pasasalamat at walang takot, we must first know who God is and what His true heart for us is. dapat muna nating maintindihan kung sino ba to si God na pinaglilingkuran natin at ano ba yung totoong puso niya para sa atin. Through today's message, I bless you to discover the true love of God. Sa pamamagitan ng mensahe ngayon, pinagpapala ko kayo na matuklasan ninyo ang totoong pagmamahal ng Diyos. Amen? Amen. Amen. The first scripture that best shows God's heart is today's main passage. Yung mensahe ngayon, yung word ni Lord, na magpapakita talaga ng pagmamahal o yung puso ng Panginoon, ay yun yung main passage natin today. Yeah, Zephaniah 3:17. Yeah, let's read this together in English first and then Tagalog first. Okay? Basahin muna natin yung Zephaniah 3:17 sa English. Yeah, 1, 2, 3. The Lord your God is with you, the mighty warrior who saves. He will take great delight in you. In His love, He will no longer rebuke you, but will rejoice over you with singing. Sa Tagalog naman po, ang Yahweh na inyong Diyos ay kasama ninyo. Siya ang makapangyarihang magliligtas sa inyo. Siya ay magagalak sa inyo at sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig, kayo ay bibigyan niya ng bagong buhay. Masaya siyang aawit sa galak dahil sa inyo. Amen. Amen. When this word was written, Israel was its most corrupt and sinful era in history. Nang isinulat po ang mensaheng ito sa Biblia, yung word na ito sa Zephaniah, ang bansang Israel po ay nakakaranas na talagang yung buong society nila, yung mga Israelita, ay punong-puno ng kasalanan doon sa history nila. The whole land was rotten with idol worship. Ang buong bansa po ay talagang nabubulok, na-corrupt sila dahil sa pagsamba sa iba't ibang Diyos o Diyos-Diyosan. But even in that evil time, God left behind gentle and humble people who trusted in the name of the Lord. Pero sa gitna ng masamang panahon na ito, mayroon pong tinira ang Diyos ng mga tao na sila ay mahinahon, banayad, mapagpagumbaba, na sila ay totoong nagtitiwala sa pangalan ng Diyos. They did no wrong, they told no lies, and no deceitful tongues were found in their mouths. Ang mga taong pong ito ay hindi sila gumawa ng mali, hindi po sila nagsisinungaling, at wala po tayong makikitang panlilinlang o kasinungalingan mula sa kanilang mga dila. They were the ones who kept their place and faith despite many insults and shames. Ito po yung mga itinira ng Diyos na mga tao sa Israel na nandun sila, nanatili sila sa posisyon nila, sa lugar nila, kahit na sila ay nakatanggap ng maraming insulto o pamamahiya ng mga tao. God speaks to those remnants and says, I cannot contain my joy because of you. I will love you quietly, and I will sing and rejoice over you.
Kinausap ng Diyos ang mga taong ito at sinabi ng Diyos dito sa mga taong ito na hindi ko mapigilan ang aking kasiyahan dahil sa inyo. Mahal ko kayo ng tahimik, minamahal ko kayo ng tahimik at aawitan ko kayo at masaya ako para sa inyo. And He promised to take away their fear and sorrow and give them praise and honor instead. At nangako ang Diyos sa mga taong ito, ang sabi niya, tatanggalin ko ang mga takot ninyo God, at lungkot ninyo at paparangalan ko kayo. God is not a dictator who uses us like slaves. Hindi po isang diktador ang Diyos na ginagamit tayo bilang kanyang mga alipin. God is good. Mabuti ang Panginoon. God wants us to join in His great feast of joy as the main characters. Gusto po ng Diyos na tayo'y makasama doon sa dakilang pagsasalo at tayo'y puspusin niya ng kaligayahan. However, because He is a good God, He wants us to become holy like Him so that we can enjoy perfect joy with Him. Kaya lamang po, dahil po mabuti ang Diyos, gusto po niya na tayo'y maging banal na katulad niya para ma-enjoy natin yung perfect joy kasama siya. Obedience is not a demand. It is an invitation of joy. Ang pagsunod po ay hindi sapilitan. Ito po ay isang imbitasyon tungo sa kaligayahan. Amen. Amen. God's heart toward us is also clearly seen in Psalms 37:4. Makikita din po natin yung puso ng Diyos ng maliwanag sa Salmo 37:4. Take delight in the Lord, and He will give you the desires of your heart. Sa Yahweh mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. We often think, what should I do to make us happy? This heart is very precious. Madalas iniisip natin, sinasabi natin, ano kaya yung dapat kong gawin para mapaligaya ko ang Panginoon? Yung pusong ganito ay talagang precious, mahalaga ito. But there is something else that God truly wants. Pero merong isang bagay na gusto talaga ng Diyos. It is that you rejoice because of me. Na siya ang maging dahilan kung bakit tayo maligaya. To delight yourself in the Lord does not mean to force yourself to do religious duties. Yung pagiging masaya natin, pagiging maligaya natin kay Lord, hindi po ito yung puwersahang pagsaserve sa Kanya at paggawa ng mga pagsaserve or paggawa ng mabuting bagay dahil ito ay tungkulin lamang. It means to rest completely in God's arms and enjoy the very existence of God as His child. Ang ibig pong sabihin ng delight yourself in the Lord ay yung magkaroon tayo ng pahinga doon sa presensya ng Diyos, sa existence niya. Alam natin na talagang nandyan ang Diyos at nai-enjoy natin siya at tayo'y kanyang mga anak. Amen. Human parents are the same. Ganun din po yung mga magulang dito sa mundong ito. A parent's greatest happiness is seeing their child feel safe and smile happily next to them. Ang talagang natutuwa ang mga magulang na makita nila na ligtas yung kanilang mga anak at sila'y nakangiti na katabi nila. God is the same. Ganun din ang ating Diyos. God wants to see us smile and be happy because of Him, rather than serving Him with a sense of duty while trembling in legalistic fear. Ang gusto ng Diyos ay makita niya na tayo'y masayang naglilingkod dahil sa Kanya. Masaya tayo. Siya ang ating joy. Imbes na tayo'y naglilingkod dahil ito'y isang tungkulin lamang at tayo'y pinangungunahan lamang ng takot. Jesus came to this earth in the flesh, carrying the exact loving heart of God. Pumunta po dito ang Panginoong Hesus bilang tao at dala-dala niya yung mismong pusong mapagmahal ng Ama.
Yeah, Jesus spoke to his disciples like this in John 15:11. Ganito po ang sinabi ni Jesus sa kanyang mga disipulo sa John 15:11. I have told you this so that my joy may be in you and that your joy may be complete. Sinabi ko ito sa inyo upang makihati kayo sa aking kagalakan at lubos na malubos ang inyong kagalakan. Yeah, here is the real reason why Jesus gave us his commandments and asked for our obedience. Ito po yung tunay na dahilan kung bakit binigyan tayo ng Panginoon ng kautusan at hinihiling niya na tayo ay sumunod sa Kanya. He is not trying to trouble us or control us. Hindi po niya gustong pabigatin ang ating buhay o ikontrol ang ating buhay. He wants us to get away from sin and recover the good and holy image that God originally created. Ang gusto po ng Diyos ay lumayo tayo sa kasalanan para mapanumbalik yung original na pagkakakreate sa atin ng Diyos na holy katulad niya. Because when that happens, Jesus' heavenly joy will fill our hearts and make our joy overflow. Dahil po kapag ito ay nangyari, yung joy o yung kaligayahan ni Jesus na mula sa langit ay pupunuin ang ating puso at tayo po ay mag-uumapaw sa kaligayahan. Yeah, I tell you again, Jesus did not come to take away our freedom. Sinasabi ko sa inyo muli, hindi po pumunta si Jesus dito para tanggalin po ang ating kalayaan. He came to give us true heavenly joy that the world cannot give. Pumarito po si Jesus upang bigyan tayo ng tunay na kaligayahan mula sa langit na hindi maibibigay ng mundong ito kahit kailanman. Amen? Amen. God's eyes are always on your happiness and joy first. Ang mata ng Diyos ay nakatingin muna doon sa kaligayahan natin. Yeah, I want to share a short testimony. Gusto ko pong mag-share ng isang kwento, ng testimonya. 5 years ago, when our family decided to come to the Philippines as a missionary, Nung nakaraang 5 taon, nung kami ng pamilya ko ay nagdesisyon na pumunta sa Pilipinas bilang mga misyonero, many people around us worried. marami pong mga tao sa paligid namin ang nag-alala. This is because people usually think of missions as a path of suffering, a hard road, and a way of crying after giving up all dreams. Dahil po karamihan ng tao, ang pagkakaintindi nila sa misyon ay ito ay isang landas ng pagdurusa, mahirap na landas, pagdurusa, pagkatapos mo isuko ang iyong mga pangarap sa buhay. Yes, honestly, living in the Philippines as a foreigner is not always easy. Sa totoo lang, yung mamuhay dito sa Pilipinas bilang isang dayuhan ay hindi talaga naman madali. Yeah, the culture is different and the language does not always work. Yung kultura ay iba at minsan yung pakikipagkomunikasyon ay mahirap din. So it can be frustrating and difficult sometimes. Kaya minsan nakakadismaya, medyo mahirap talaga. Yeah, the infrastructure is not as perfect as in Korea either. Pati yung mga infrastructure, yung mga bagay dito sa Pilipinas, sistema, yung traffic, kasama na doon. Hindi rin perpekto, katulad sa Korea. Yeah. Despite all this, what is the biggest driving force that allows my family to minister here happily without getting tired? Sa kabila ng lahat ng ito, ano ba yung pinakamalaking puwersa na nagtutulak sa akin at sa aking pamilya na mag-minister dito sa Pilipinas ng may kaligayahan at ng hindi kami napapagod? Yeah, is it because we are crying and forcing ourselves to obey because God ordered it even though we hate it? Ito ba'y dahil kami ay umiiyak at pinupuwersa namin yung sarili namin na sumunod sa Diyos dahil ito'y pinag-utos niya kahit na ayaw namin ito? No. The reason we walk this path is because of the true joy that God gives us. Hindi po yun ang dahilan. Ang dahilan na kami naglalakad sa ganitong landasin ay dahil binibigyan kami ng Diyos na tunay na kaligayahan. Yeah, when we believe in God's goodness and seek His holiness.
Kapag po tayo ay tunay na naniwala sa kabutihan ng Diyos at tunay nating hinanap ang kanyang kabanalan, He pours heavenly peace and joy into our heart regardless of our circumstances. ibinubuhos ng Diyos ang kapayapaan at ang kaligayahan sa ating mga puso sa kahit na anumang kalagayan ang sitwasyon natin sa buhay. Yeah, even if the changes in front of us look slow and invisible, Kahit na hindi namin makita yung mga pagbabago, parang mabagal ang pagbabago, He lets us see God's people being raised up one by one. nakikita namin na ang Diyos ay kumikilos at pinapalaki niya at pinapatatag niya yung kanyang mga anak ng isa-isa. He allows us to meet brothers and sisters who love God and desire holiness. Niloloob ng Diyos na kami ay makatagpo ng mga kapatid na mahal ang Diyos, mahal din nila ang Diyos, at sila din ay nagnanais ng kabanalan ng Diyos katulad namin. And He gives us the emotion of worshiping together. At binibigyan niya kami ng masayang pakiramdam, ng emosyon na mag-worship ng sama-sama. And because of this joy, we can walk this journey happily. Dahil sa kaligayahang ito, nakakayanan namin na lumakad sa ganitong landasin ng may kaligayahan. Yeah, there is a sentence we use to shout at Joyful Church where I served in Korea. Mission is joy. Meron pong isang pangungusap na isinisigaw namin noon nung kami nasa Joyful Church pa. At ang pangungusap nito ay, ang misyon ay kagalakan. Yeah, I repeat again. Mission is joy. Ang misyon ay kagalakan. Yeah, SF Church, yes, that is true. Ito po ay totoo, SF Church. Not only mission is joyful, but the whole journey of faith walking with God is actually the greatest joy. Hindi lang po ang misyon ang talagang kaligayahan, pero ang higit na kaligayahan ay yung paglalakbay ng kasama ang Diyos. Yung kasama ang Diyos sa ating pananampalataya, yun ang pinakamataas na kaligayahan. God does not receive glory by troubling us and giving us pain. Hindi po natutuwa ang Diyos, naluluwalhati ang Diyos sa pagbibigay sa atin ng kahirapan, sa paghihirap sa atin, hindi po yun. God is not a cruel God who traps dead souls in purgatory, creates fear, and forces our service and tears. Hindi rin po ang Diyos ay isang malupit na Diyos na tinatrap tayo. Yung mga namatay na, tinatrap yung kaluluwa nila sa purgatorio at nagbibigay sa kanila ng takot at pipilitin ang tao na magsilbi ng may takot at at luha. Yeah, look at what the Bible says. Tignan natin ang sinasabi ng Biblia. Yeah, Luke 23:43. On the cross, Jesus said to the thief on his right, "Truly I tell you, today you will be with me in paradise." Tandaan mo, sa araw na ito'y kasama kitang papasok sa paraiso. Yeah, Revelation 14:13 says, "Blessed are the dead who died in the Lord from now on. Yes, says the Spirit, they will rest from their labor." Mapapalad ang mga namamatay na naglilingkod sa Panginoon mula ngayon. Tunay nga, sabi ng Espiritu, magpapahinga na sila sa kanilang mga pagpapagal. God did not leave the price of our sins for us to carry. Hindi iniwan ng Diyos ang presyo, yung kabayaran ng kasalanan para pasanin natin. Yeah, Hebrews chapter 10, verse 12 and 14 says, "But when his priest had offered for all time one sacrifice for our sins, he sat down at the right hand of God, for by one sacrifice he has made perfect forever those who are being made holy."
Sinabi po sa Hebrews 10:12 and 14, ngunit si Kristo ay nag-alay ng iisang handog para sa mga kasalanan at iyon ay sapat na para sa lahat ng panahon. Pagkatapos, umupo siya sa kanan ng Diyos sa pamamagitan ng iisang handog, ginawa niyang perpekto magpakailanman ang mga hinahasa para maging banal. In John 19:30, Jesus said, "It is finished." Sinabi naman po sa John 19:30, sinabi ni Jesus, naganap na. For making His only Son, Jesus paid the full price for our all sins. Sa pamamagitan po ng pagbibigay ng Diyos sa kanyang bugtong na anak na si Jesus para bayaran ang ating kasalanan. God gave a perfect rest and the end of labor to us who have the assurance of salvation. Binigyan po tayo ng perpektong pahinga ng Diyos para hindi na tayo mahirapan sa paglilingkod at bigyan tayo ng kasiguraduhan at kaligtasan. Amen? Amen. Amen. God is truly good. Tunay na mabuti ang Diyos. God is perfectly holy. Ang Diyos ay tunay na banal. When He says, "Be holy because I'm holy," Nang sinabi ng Diyos, kayo'y maging banal dahil ako'y banal. it is a warm invitation from the Father saying, "Let us walk this glorious and safe and joyful path of salvation together." Ito po ay isang mainit na imbitasyon mula sa Ama para sa atin. Ang gusto niya ay tayo'y maglakad ng may kaluwalhatian, tayo ay ligtas, ng may kaligayahan sa landas ng sa ating kaligtasan na sama-sama tayong maglakad. Amen. 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 Now I want to conclude the message. Shall we all stand up, please? Ngayon po, bilang conclusion, pagtatapos, tayo po ay tumayo.